Coloring in Clip Studio in raster. So dito sa tutorial na to, papakita ko yung paano ko magkulay ng coloring ng TP sa raster mode. So eto, naka-raster na to, nakulayan ko na siya. Pero bago ko siya ginawang raster, ginawa siya sa vector or sa smooth line na yan, no? Makikita nyo ganyan yung smooth line ng clip. Pagka ginawa siya pag dinrawing siya sa clip, so kukulayan natin siya in raster. Paano yun? Gagawin natin siyang ganito. Then after niya makulayan sa raster, kino-convert pa to sa ini-smooth na yan, ini-smooth natin kung lines. Babalik natin siya sa raster. Sa smooth o sa vector. So, ganito siya, no? Ganito yung way niya para kulayan. Mag-sample ako. May mga nakulayan na ako dito. Dali lang yung character. Dito tayo sa 5. So, itong 5, makikita nyo, hindi pa siya raster. So, ito yung yan yung ano niya, yung pinaka settings, no? Meron siyang puro or black and red. Dahil may ibang color yan, eh. Tapos, ang unang gagawin lang, i-right click mo lang siya, then tignan natin ito muna ng rasterize. Walang settings yung rasterize. Click natin. Convert niya lang sa raster. So, hindi yun ang gagamitin nyo. So, ang gagawin natin yung convert lines. So, ito, punta lang tayo sa raster layer, then piliin nyo na yung monochrome. Yan, okay na yung settings na to. Keep the original layer mo. Then, pagka in-okay mo yan, ito yung mangyayari dyan. Ayan. So, kinonvert niya kagad sa raster. No? Yan yung kinukulayan. Ngayon, may layer na red, no? So, i-convert nyo lang ulit. So, pwede yung gawa ng shortcut. Actually, ginawa ko na siya ng shortcut. Para hindi na ako punta-punta rito. Ayan. Pagka naka-shortcut, yan. Pag walang shortcut, ganito gagawin nyo, no? Okay. Ganun pa. So, kinonvert niya rin sa raster yung red. Ngayon, kung balik ko lang. Ayan, binalik ko. Kung gagamit ako ng shortcut through auto action, may way naman yan. So, may auto action ako rito. Ginamitan ko na siya yan. Ayan. May shortcut na ako dyan. Dito sa shortcut settings. Ayan, nilagyan ko na siya ng shortcut. Itong raster auto action ko yung F12. So, yung F12, pag kiniklik ko lang siya, nakatapat ka sa layer na gagawin mong raster. Click mo lang yung F12, then automatic raster na siya. Click F12, off nyo lang yung original. So, raster na siya. Ganun lang. Then, punta muna lang natin dito. Hindi ko na sa auto action yung pag-arrange ng layer. Mano-mano na lang yan. Then, lalagyan mo siya ng pag magkukulay ka, maglalagay ka ng raster layer. Yun. Lagyan mo na lang ito ng colors. Yan. Pag colors na, diyan nagagana yung fill. Yan, diba? Kasi dito sa vector, hindi siya gumagana yung fill. Ayan, So, kailangan talaga. Dito gumagana siya. Pero hindi natin gagamitin to as a etong kinonvert natin. Kasi once na mapindot mo yan, baka, diba? Ayan, nadadamay. So, ang gagawin lang natin, gagawa ko na ng bagong layers dito as a colors. Tapos may line ka sa ibabaw lagi yon ng colors. Yung red, okay lang sa ilalim. Para lang. So, ganito ang kulay. So, may model sheet tayo. Buksan ko lang yung model sheet sa view. Ayan. So, okay na siya kulayan pag ganyan. But make sure na nasa raster to layer. So, dropper. Makikita mo naman meron siya dyang mga indication, color indication. Ito na lang yung final. Ito na yung gagamitin ko. So, yun. Para ka lang nagko-coloring book. Make sure lang na walang butas. Ayan. So, maganda yung maganda yung color ng raster. Kasi kung ang gagamitin natin ito, stop natin yan. Ayan. Pag kinulayan ko yan, may mga butas siya, Kita nyo yun. Kasi nga, hindi siya solid. Yung gradient siya. So, hindi siya talaga unless piyadzagain nyo. So, ang pangkulay talaga, ang kinukulayan talaga is yung raster line. Tapos, i-convert na lang natin ulit yan. Gagamitan natin mamaya ng, pansin nyo, wala pa siya, hindi siya nakakulayan, hindi pa siya nako-convert, no?
smoothing. Yan yung ginagamit yan para ma-smooth ulit yung colors. So, after nyan, kulayin muna natin. So, madaling magkulay, no? Pagka ganyan. Pwede nyo i-lock na lang to para hindi, hindi nyo makakulayan. Yan, lock nyo na lang din para hindi makulayan yung lock. Pero actually, hindi naman makulayan yan. Double check nyo na lang. Yan. Yan yung buhok. Hindi ko alam kung magkakulay yung buhok sa kayong bigote sa kayong magkakulay naman. Kasi wala siya rito. Parang value agad na lumalabas no? So, dropper na lang. So, okay. Ayan, tuturo ko kung paano kukulayan yun nasa loob kasi nga nakaharang yung red. Hindi naman pwedeng ganyan, di ba? So, ang gagawin nyo, basta nakulayan nyo na to, no? Punta kayo sa red, tapos i-convert nyo siya sa drop layer. Siya. Set as drop layer. Click nyo yan, magkakaroon siya ng icon dito ng drop layer. Ibig sabihin, hindi siya nakikita ng fill. So, once na pinulayan niya, back sa kulay, tatakpan niya na yan. Okay, yung ganyang kasi ini-smooth naman yan. Same din dito, dropper kayo. So, yun. Ganun lang magkulay. So, etong nakita niyo yung parang blue. Pinalitan ko lang yung kulay niyan pala. So, double click niyo yan, then pwede niyo balik sa dati. Ayan. Pero kung mga para makita mo yung butas, kailangan mo maglagay. Any color naman pwede. So, ginagamit ko lang yung blue. Ayan. Kaya pag tinignan nyo kasi dito, bawa sa tayo, dito sa 6. Diba? Tagos yung kulay. Kasi, kung off ko yan, ganyan siya talaga. Para siyang PNG line. So, para tumagos yung kulay. So, magkulay pa tayo ng isa. So, same pattern. So, convert lang natin yan. Then, lagyan na lang natin dito. Convert na. Naka-shortcut na ako, kaya ang bilis Tapos, yung color. Ito, wala shortcut. Mano-mano na lang to colors. Then, yun, pwede ka na magkulay, Make sure, ayan, naka-ano siya. Ay, naka-on pa yung pag naka-on na siya madadamay siya off nyo lang muna yon. Then color na. Lock na natin to. Then color na natin yung kaso huwag pala i-lock kasi mamaya i-merge mo siya tatanggalin mo rin huwag na lang natin lock. So pwede na tayo magkulay. Ay, tulad niya diba? Dito kayo magkulay sa line color. So parang coloring lang to. Nagko-coloring book ka lang. Ayun, tulad niya may butas. So, meron akong ginagamit yan. Yung ito. Yung enclose and fill. Yan yung ginagamit yan. Para masara yung mga butas. No? Maliliit na butas. Sabay tayo dito sa yan. So, fill. Ulit tayo. Ganyan. May butas mamaya, ano na natin yan. So, madali lang ang color, no? Ito yung isa sa pinakamadaling gawin sa animation. Yung pagkukulay ng cell. Dati kasi acetate to. So, yung butas dito, make sure na walang butas. Tulad yan, meron na ako shortcut yan. Tingnan nyo, kasi yun ang kulay niya. Drop nyo lang yung puti, magiging puti yung butas. So, para siyang paint man. And after nyan, ayan, i-drop natin siya. Drop yun. Ayan, drop na natin siya. Then, back to colors. Yun. So, ganun lang kabilis magkulay. Okay. So, babalikan natin. Sa umpisa. Ayan. Diba? Hop. Ayan. Play nyo lang para kita nyo kung may butas na nakalusot. So, okay na siya. So, yun, tutuloy ko lang itong iba. So, ganun lang pagkulay, short tutorial lang to para sa pero, yun nga pala, papakita ko pala to, paano mo siya i-merge. So, nakulayan mo na isa, syempre, hindi naman pwedeng raster yung ipapakita mo, So, hindi ko pa kasi ito nagawa ng tawag dito ng auto action. Hindi ko pa siya nagawa ng auto action, itong auto action. Yan, hindi ko pa siya nagawa. Pero papakita ko na. So, ang gagawin nyo lang, yung time mag-backup, i-ano siya, highlight nyo yung tatlo. Then, merge nyo siya. Merge. So, yung merge. Ito. So, nag-merge na siya. Ayan, Kaso nga lang, naka-raster siya. May backup ka naman Yun yung backup mo. Then,
Kasi dun lang gagana to eh, yung blur. Yung blur effect yan. Kanina, di ba hindi? Balik natin ha. Yan. Yan. Hindi naman siya gagana pag nakaganyan eh. Ayan, wala oh. Hindi mo siya maano. Kasi nga, hindi pa siya ano siya. Itong color, tingnan natin. Ayan, meron oh. So nga lang, kailangan mong ang mahalaga dyan yung line eh. Yung line na kailangan mo siyang ano. So, kailangan mo siyang i-merge sa color. Raster color. Kasi ito, raster line pa lang siya. So, merge na lang natin. Then, merge. Tingnan yung mangyayari ha. Yan, naka-merge na siya. Then, ang susunod natin gagawin is i-blur natin, smoothing. Tingnan yung line. Ayun. Bumalik siya sa dati, yung line na ginagamit natin kanina. Ito. Ayun. So, ganyan siya, ganyan ang pagkulay dyan. So, meron ka ng isang nakulit na. May merge ko na lang yung mamaya yung mga nasunod ko. So, okay. So, ganyan na siya. Ngayon, naka-PNG na kasi yan eh. Pag in-export mo yan, ganyan na siya. Nilalabas siya. So, okay. So, yun na. Yun lang yung way ng paraan ng pagkulay. So, simple lang. Pero, ma-technical siya onte. Basta kailangan mo lang kapisaduhin yung mga technical. Okay, dito na ako sa 7. Okay, yun lang. Thank you.